Handa na ba ang Senado na magsilbi bilang impeachment court? Todo aral na daw ang mga ilang senador para sa posibleng paglilitis ni VP Sara. Pero tila deadma lang ang iba. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live siya mula sa Senado. Hannah, nag-all senators caucus daw kanina. Tungkol saan naman yon? Yes, Corina, nasa 10 mga senador ang dumalo sa caucus kaninang tanghali at isa sa mga napag-usapan nila ay ang posibleng impeachment trial ni VP Sara. Basta kung rin dumating, darating. Hindi na raw kailangang paghandaan pa ni Senator Rodante Marcoleta ang posibleng impeachment trial ni VP Sara sa Senado. Ang kapwa-abogado ni Marcoleta na si Senator Pia Cayetano may baon namang paghahanda. Nagaling naman ako sa previous impeachment din, di ba? Sumasa ilalim na sa crash course sa litigation si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Gaya ni Senate President Tito Soto, nakipagpulong na rin daw siya sa isang hukom para sa lessons kaugnay ng paglilitis. Idineklara na sa Kamara na may probable cause ang mga reklamo laban sa bise at oras na sumalang at lumusot sa House Plenary. Sa Senado na ang next stop nito. Hindi binuksan ang tax records ni VP Sara kasunod ng mga aligasyong may unexplained wealth siya. Para kay Lacson, nararapat lang itong mabuksan sa mismong Senate impeachment trial. Merong provision sa NIRC na sinasabi niya only with the authority, written authority by the President na pwedeng mag-divulge ng mga ITRs at BIR. So, kailangan po ninyo. Na kay VP Sara na raw ang desisyon kung hindi rin siya sisipot sa trial. Mahalaga raw matanggap ng Senado ang impeachment articles basta't nakasesyon ito. At dahil hiwalay ang role ng impeachment court sa Senate bilang legislative body, pwedeng magpatuloy ang paglilitis kahit may adjournment na sa Hunyo. Ayaw naman ni SP Soto ma-preempt ang impeachment case dahil nakasalalay daw ang lahat sa kung kailan makakarating ang impeachment articles sa Senado. Napakahalagang nakahanda kami. Our countrymen are looking at this very seriously. Minomonitor nila yung sa House, di ba? So they will expect us to do our job once we receive it. Patuloy ang panawagan ni Soto na kailangang maging impartial ang mga senador pagdating sa paglilitis sa kabila ng mga kilalang kulay sa politika sa Senado. Corina, nasa around 27 million pesos ang available na pondo para sa posibleng impeachment trial nga ni VP Sara dito sa Senado. At sakaling hindi magamit yung lahat ng yan, maaari naman daw ibalik yung mga natitira sa National Treasury dahil continuing appropriations daw ito. At bahagi nga nung pinaglaanan ng pondo ay yung pagpapagawa ng impeachment robes para sa mga senador na kung matatandaan natin ay nagamit na rin nitong nakaraang taon at nasa around 7,000 pesos each daw ito kada robe. At isa pa doon sa mga maaari nating abangan sa posibleng trial nga sakaling makarating na dito yung impeachment articles mula sa Kamara ay magkakaroon daw ng public viewing sa Senate plenary ang trial o pwede rin naman via online streaming. Depende yan sa kung ano ang gusto ng publiko. Balik sa'yo, Corina. Mayroon na bang naitatansya na petsa, Hannah, kung kailan ito mangyayari? Corina, according to SP Soto, doon sa mga nauna nilang narinig na balita mula sa panig naman ng Kamara, as early as May 11 daw, posibleng isalang sa House Plenary itong ang impeachment articles at pagbotohan doon. At ayon naman kay SP Soto, once na mangyari na nga yung botohan, the next day ay magkakaroon or magko-convene agad ang Senado bilang impeachment court. So that's around May 12. So regardless naman kung anong date yan, kung May 4 pa o next week as early as May 4, basta't makarating agad yung impeachment articles dito sa Senate, agad-agad silang magko-convene as impeachment court. Corina. Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat live mula sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.